Hi guys, sagutin lang natin yung mga feedback questions dito na kung saan may mga nagtatanong dito paano nag-work yung Gridbot, no? Na kung saan nagkakaroon dito ng automated buy and sell kahit ikaw ay tulog, busy, ay nagkakaroon dito ng buy and sell, no? At the same time, you get some profits kung sakali man na ikaw ay or tama yung setups parameters mo dito guys, no? Matagal ko na ito na binigyan ng ideas nung nagkaroon ng features itong mga platforms na ito. And meron din ako dito guys idea na kahit cellphone yung gamit nyo. Dami nagtanong sa atin na ito nung mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon. Kaya ginawan ko to ng video guys, no. So end part ng video re-recommend ko na lang, pero for now share ko lang siguro dito yung idea, no, or yung experience ko dito guys sa kay Grid, no, na kung saan nagkakaroon siya ng automated na buy and sell, which is as we can see meron tayo ditong buy parameters tapos sell parameters. If ever na magkaroon ng pagbagsak ng presyo dito, magkakaroon siya ng buying, tapos pag tumaas ibebenta niya doon kahit ikaw ay tulog or kahit ikaw ay busy. So discuss natin yan guys dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no. Meron ako dito ang pinaka full walkthrough, and sa pagpunta dito guys, halos na discuss ko naman na ito sa end part ng video. Meron akong idea guys, no. Pero for now, puntahan muna natin itong setups, like for example, itong kay Baby, no. So this is only a demo or example guys, especially sa mga nagtatanong para mas magkaroon kayo dito ng ideas. I-discuss ko rin dito guys yung risk and reward para mas magkaroon kayo dito ng informed decisions. And again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference. It doesn't qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito guys, no? So unang-unang tanong dito guys is that kung magkano yung kailangan dito. So sa spot guys, medyo malaki yung pinakakailangan doon. I think if I'm not mistaken, 100 USDT or 50 USDT, pero sobrang konti lang ng grid. And if ever man na medyo lakihan mo siya, that's the time na hahaba yung pinaka grid parameters mo guys, no. Pero isa sa mga downside sa spot, hindi mo siya ma-maximize. So low risk naman sa spot guys since walang leverage, no. So if ever na magkaroon ng pagbagsak ng presyo, hindi ka maliliquidate, no. So walang leverage dun sa spot. And if ever na tumaas yung presyo, doon ka magkakaroon ng profits. If bumagsak, doon ka malulost, no. So dito naman guys, merong option sa futures grid. So dito, if ever na magkaroon ka ng trades, no, like for example, pinili mo yung long, kailangan tumaas ng market para mas magkaroon ka ng profits. Pero if ever na bumagsak, merong worst case scenario guys, na it's either na maliquidate ka, maubos yung ginamit mo na assets, or ma-stop out ka, or malulos ka guys to. If ever man na bumagsak tapos naka-short ka, that's the time na pwede kang magka-profits dito. And meron din dito guys option sa futures grid na kung saan ay pwede mong i-neutral guys, no, ito. Sa neutral, kailangan lang magkaroon ng pagtaas ng presyo at pagbaba or accumulation yung price action para mas magka-profit ka dito. Pero pag bumagsak siya ng malalim, that's the time na malalos ka or pwede kang maliquidate, no. And sa short naman, kailangan bumagsak yung presyo para magka-profits ka, kasi pag tumaas ito ng sobrang taas, pwede ka maliquidate or malos guys, no. So yan yung isa sa mga downside ng futures grid na option, no. So dito guys, let's go back muna dito. As of now guys, as mentioned dito, meron tayong pinaka-example, no. Ito ay naka-long ang kanyang grid, no. So if ever na tumaas yung presyo, magkaka-profits ka dito. Pag bumagsak, malulos or mas-stop out ka. So ito yung example natin guys. Palabasin lang natin dito yung pinaka order lines guys, no. So meron ditong 3 dots ito. So pwede mong i-check, tapos display order lines. Lalabas na itong mga to guys, no. Pwede nyo itong explore guys or mapuntahan. Lalay ko na lang yung official link papunta dito para ma-explore nyo ito. So sa pinned comment as well as itong app na ginagamit natin. And ganito once na mapuntahan nyo guys, no. So dito pwede na 7 USDT, pero masyadong mataas yung pinaka margin guys, no. Pinaka leverage guys, no, ito. So 50x leverage. If ever man na i-lower mo yan, mas lower, mas okay, para mas malayo ka doon sa liquidation. Like for example 10x, kailangan dito 35 USDT guys, no. So if ever man na 5x, ayan, 70 USDT. And ito, low risk ito guys, no. So 5x, low risk, low reward. So dito ulit, like for example 20x, ayan, meron na siya ditong
pinaka-disclaimer na exceeding 10x leverage may increase nung liquidation possibility. So, please be aware dun sa pinaka-risk, guys, no? Since nakalong ito, ayan, kailangan tumaas ng presyo dito nitong napili natin na pairs para mas magka-profit tayo. At kung sakali na bumagsak ito, pwede ka ditong ma-loss, no? So, that's the downside if long yung nagamit mo dito na parameters or strategy, guys, no? So, ganito yung idea dito kay Futures Grid dito sa trading bot gamit spot Futures Grid, guys, no? So, yun, meron tayong updates or idea dito, guys, na ginawa na kahit yung cellphone, especially sa mga nagtatanong, lalay ko na lang, guys, dito sa screen. Ayan. And see you sa video na, guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.